uh, makakapanood sa mga recorded videos o sa mga nakahook up sa internet. Isang mga Kristiyanong pagbati, pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos nawang sumaating lahat habang patuloy nating pinagbubulayan, pinag-aaralan ng kanyang mga banal na salita. Bago tayo dumako sa pagbabasa, nais kong humingi muna tayo ng gabay sa Panginoong Diyos. Praise God, hallelujah Lord God, hallelujah. Dakila naming Ama, muli kaming nakaharap dito sa iyong presensya, O Lord God, sa munting silid na ito na aming pinagdadaosan ng iyong gawain, O Ama, na kung saan pinaniniwalaan namin na patuloy mong kaming kinakatagpo, O Lord God, sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita. O Panginoong Diyos, sa mga oras na ito po ay muli kaming mag-aaralan sa iyong mga banal na salita, O Ama. Wala po kaming alam, Panginoong Diyos. Ang mga letrang nakasulat na ito ay maaari po naming basahin. Datapat ang kahulugan at ang buhay na nandito ay hindi namin kayang palabasin, O Ama, maliban na ikaw ang magbigay sa amin. At ipadaloy mo sa munting limpak ng laman na ito, O Lord God, na nasa iyong harapan, O Lord God. O dakilang Ama, mamutawin nawa ang iyong masakdal na kalooban at hindi ang karunungan ng tao ang lumabas. At ang sino man sa amin na tumanggap, O Lord God, na magkaroon ng mapagpakumbabang puso, O Ama. Katulad ni Uzziah, O Lord God, noong siya ay nakaharap sa iyong trono, O Lord God. Si Isaiah, O Ama, noong siya ay nakaharap sa iyong trono. Siya po ay nagpakumbaba at siya ay iyong nilinis. At siya ay iyong inutusan, O Lord God. Dakilang Ama, napakagandang example, O Lord God, sabi nga ng iyong lingkod na propeta. Sinet ng Diyos ang pangyayaring ito upang maging example, O Lord God. Dakilan naming Diyos, sa oras pong ito ay pinagsisikapan po namin, O Ama, na patuloy na maging malinis sa iyong harapan. Sa patuloy na gabay ng iyong banal na Espiritu, O God, sa Kanya kami umaasa, O Ama. Dakilang Diyos, itinatagubilin po namin ang nalalabing oras. Kayo po ang magturo sa amin. Wala po akong alam, O Lord God. Hindi ko po alam kung anong ipapakain mo sa kawan mo dito sa Doha. Datapat ikaw, Panginoong Diyos, ang nagtatalaga ng pagkain sa bawat buhay namin, Lord God. Maraming salamat, O Ama, sa iyo ko po tinatalaga ang mga darating na oras sa pangungusap mo, O Lord God. Itago mo po ako sa iyong likuran, O Panginoong Diyos, at ikaw nawa ang maitaas. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Amen. Bago tayo magbasa, mga kapatid, maaari po muna tayong umupo. Sa pagsisimula, mga kapatid, gusto kong magpasalamat muna sa Diyos sa mga pagpapalat biyayang pinagkaloob niya sa mga nagdaang mga araw. Nung isang linggo, hindi po ako nakapagpatotoo. Datapat hindi hadlang yung araw upang patuloy na ibahagi ang mga pagpapalang pinagkakaloob ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos, mga kapatid, sa mga taong nagdaan, sa isang bagong taong pinagkaloob niya. At tunay pang, mga kapatid, na sabi ko nga nung bago ako dito sa Doha, 2 taon lang ako dito, wala na ako dito sa Doha, sabi ko, dahil naranasan ko yung hirap. Pero salamat sa Diyos, sa biyaya niya, nandito tayo, hindi dahil sa kung anumang bagay, kundi sa biyaya ng Diyos tayo ay nandito at nakakatayo at nakakapatuloy na nakakabahagi sa kanyang mga banal na salita. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, yung patutuo ko dati na kung siguro yung mga opportunities na makapagkita ng magandang kita, makapunta sa ibang bansa ang ating panghahawakan, maring wala na rin ako dito. Pero ang Diyos ang nag-aayos ng lahat. Katulad ng sinabi ng ating kapatid kagabi, sabi niya, kung ang Diyos ang magdadala sa atin doon, walang magiging problema, sabi niya. So, salamat sa Diyos, mga kapatid, at maging sa kalusugan ng aming mga anak. Bagamat may mga karamdamang dala ng pagbabago maaari ng panahon, sa kanilang kalusugan, nung hindi pa sila matagal dito, sabi nga ng aking sister wife, dalhin na natin sa doktor, sabi niya. Sabi ko, hayaan natin na yung promise ng Diyos ang mag-manifest. Huwag nating unahin yung Diyos. So, salamat sa Diyos, sa tagal nila dito, at may mga ubo, datapot sa mga karamdaman na dala ng pagbabago lamang maaari ng panahon. At nagpapasalamat din ako, mga kapatid, yung mga pinapatotoo ng ating nakakatandang kapatid, na kung minsan iniisip ko, napakasarap mangyari na yung kinatatakutan ng marami, yun naman yung gustong-gusto sa iyo. Yun naman yung napakabait sa iyo.
Sabi ko nung naririnig ko yung patotoo, masarap siguro yung ganun, nakikita nila parang napakabait niya sa harapan mo, samantalang yung iba, kinatatakutan siya. Yung amo namin mga kapatid, lahat ng kasama namin sa department namin, dahil bago, lahat takot. Masama ang tingin sa kanya kasi marami siyang sinisita. Pag nakikipag-usap lang seryoso, pag nakasalubong mo, hindi man lang marunong ngumiti. Kaya lahat sila galit. Natatagalan sila doon sa 1 taon daw niyang pagtitigil doon. Doon. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos mga kapatid. Sa lahat ng mga taong kinatatakutan ng mga kasama ko. Una ang Panginoon, napakabait na makitrato sa akin. Sabi nga nung isang kasama ko sa trabaho, best friend mo yata si James sabi niya. Sabi ko, hindi. Sabi ko, mabait lang talaga siya, sabi ko. Pero hindi niya alam, ang Diyos ang nagpapabait. Dahil lahat sila sinisita sa trabaho. Samantalang ilang beses ko na siyang kinasama, marami beses ko na siyang pinag-drive. Ni paninita, wala siya, nakikipagkwentuhan siya. Kaya pag dumarating ako, pag siya yung kasama ko, sabi nila, anong sinabi sa'yo? Anong sinita niya sa'yo? Sabi, wala naman. Sabi ko, bakit? Pag kami yung kasama, maraming reklamo, maraming sita. Sabi ko, salamat sa Diyos. Sabi ko, pinapakita ng Diyos na kinukomfort tayo. Bagamat yung ibang tao, worried na sila mga kapatid. Hindi nila alam kung paano nilang pakikisamahan yung mga ganong klaseng tao. Kaya maraming salamat sa Diyos at sa meron pa palang isa mga kapatid. Yung kapurihan sa Diyos mga kapatid dahil sa amin, kung maaari hindi talaga sila nagre-request ng mga driver kung sino magdadrive sa kanila, kung sino yung ibibigay. At sa Diyos ang kapurihan, sa ilang buwang pagtatrabaho ko bilang isang driver, nakita ko yung kabaitan ng mga ibang lahi na nakikihalubilo sa atin. At dahil dun sa isang department, ako yung laging nire-request pag lumalabas yung department head, yung mga ibang staff doon, ako lagi yung nire-request na yung mag-drive. Sabi nila, bakit sila nagre-request sa'yo? Anong ginawa mo? Sabi nila. Bakit? Best friend mo yata to Sabi, paborito ka dito sabi nila. Sabi ko, ewan ko, mabait naman talaga sila, sabi ko sa kanila. Ewan ko kung anong mga pinagagawa nila, pero sabi ko sa Diyos ang kapurihan, nawa sa Kanya makita ang kalwalhatian at kapurihan. At sabi ko, yung pagdadrive, sabi ko, hindi ko alam kung paano, sabi ko sa Panginoon. Dahil 2 beses na akong sa harap-harapan mga kapatid, nangyayari yung mga aksidente. Kaya sabi nung mga kasama ko minsan, oh, you're good, sabi niya. Sabi ko, praise God, sabi ko, I'm not the one who is good. It's God who is good, sabi ko. Dahil hindi nila expect na malayo yung sakyan, bigla akong pepreno mga kapatid. Makikita, ewan ko, instinct lang siguro, binibigay ng Diyos yung ganong karunungan na malayo yung agwat, hindi ko ugali yung pepreno ako sa 2 agwat na sasakyan, pero pumepreno ako, doon nangyayari yung mga aksidente mga kapatid. 2 beses na dito sa Diring. So, salamat sa Diyos, sabi ko, nakakatakot talaga, sabi ko. Lalo na ngayon, napakaraming sasakyan sa daan at yung ugali nga, sabi nga ng nakakasama ko sa mga pasahero ko, sabi nila, dito ko lang nakita yung mga ganitong klase ng pag-drive, sabi nila. So, salamat sa Diyos sa mga pag-iingat mga kapatid. At dumako tayo sa kanyang mga banal na salita at ang ating babasahin at ang ating ipapakalob ng Diyos at muli niyang bubuksan ay hindi bago. Dahil kababasa niyo lang mga kapatid, babalik po tayo sa Isaiah. Dalawa po yung pinagsisikapan kong isulat na message nitong mga nakaraang araw. Tatapot yung isa, hindi ko po naituloy. Itong isa yung maraming beses kong tinatanong sa Panginoon kung bakit. Ano kaya ang meron sa message na ito sa panahong ito, sa araw na ito, sa huling kapanahon ng kinalalagyan natin? Isaiah 6 po. At hindi na po tayo magbabago. Isaiah 6, 1-8. Isaiah 6, 1-8 po. Sabi ko kaninang tumayo ang ating kapatid,
Ano ang message ng Panginoon? Bakit napakahalaga yata yung message kay Isaiah na ito? Ano bang meron kay Isaiah? Ano bang ginawa ni Isaiah? Ano ba ang nakita ni Isaiah? Ano bang gustong iparating ng Diyos sa atin doon sa ginawa niya kay Isaiah? Samantalang si Isaiah umaamin na, "Woe unto me," sabi niya. Hindi siya karapat-dapat, sabi niya. Napakarumi niya sa tingin niya sa kanyang sarili nung nakita niya yung vision na yun. Sabi sa Isaiah 6, basahin po natin. Verse 1, "In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. One cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke." So yung sinigaw nila, yung inawit nila, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory." Tingnan niyo mga kapatid, nayanig, sabi niya. "The post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone," sabi ni Isaiah. "Nang magkagayoy sinabi ko, Saba ko sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo." Tumahan siya. Alam natin, Isaiah is a major prophet. Tumahan. Datapwat sabi niya, sa pananahan niya sa gitna ng mga tao, nagkaroon siya ng maruming labi. "Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this hath touched thine lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Sabi ni Isaiah. Then said I, Here I am, send me. He is a confident man. So praise God. Ang Diyos ang patuloy na magbuklat sa kanyang mga banal na salita at magbulay, mga kapatid. Sabi ko nga po, hindi ko po alam. Ang ipapabayan natin sa Diyos kung ano ang kanyang mga pangungusap sa mga darating na mga oras, mga kapatid. So, si Isaiah, katulad ng nabanggit ng ating kapatid kanina, naging kababata niya si Haring Uzziah. Kasakasama niya lagi, sabi ng ating mensahero, maging doon sa kwento sa 2 Chronicles, siya yung naging example, naging set as example kay Isaiah, doon sa mga magaganda niyang ginawa, sapagkat ang ginawa niya sa bayan, ibinabalik niya lagi sa salita ng Diyos ang bayan. Sabi ng ating mensahero, he bring the Israel back to the word dahil nawala sila. Dahil yung kanyang ama, sabi ng banal na kasulatan, he has a godly mother and a godly father. And they are the one who influenced Uzziah. So dahil doon sa kanyang nakikita, si Uzziah din naman ay naging makadiyos na bata. Kaya lang humiwalay ang kanyang ama sa salita ng Diyos. Nung humiwalay ang kanyang ama, pinatay siya ng mga tao. So si Uzziah ngayon ang naging successor ni Amaziah, ang kanyang ama, at the age of 16. Si Uzziah naging tanyag siyang hari. Gaya ng nabanggit kanina, wala nang ibang haring susunod pa kay Solomon, maliban kay Uzziah. Dahil ang kanyang mga ginagawa, hindi ayon sa kanyang sariling karunungan, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Every time na merong mga ilalapit sa kanya, ang kanyang mga namiminono, lumalapit din siya sa Diyos.
At ang kanyang palatuntunan kung ano ang sinabi ng Diyos. Yun ang kanyang ginagawa. Ang problema lang mga kapatid, dahil sa pagiging tanyag ni Uzziah, nagmataas siya ngayon. Inisip niya na lahat kaya niyang gawin. Sabi ng ating mensahero, he was puffed up. Sabi rin ng Bible, nagmataas siya. So dahil doon sa pagmamataas niya, inisip niya ngayon na kaya niyang lahat ang gawin. Sa ating time, nangyayari ang mga ganitong bagay. Dahil sa katagalan ng mga ibang manggagawa, iniisip nila kayang-kaya na nila. Alam na nila, hindi na mababali kung ano man ang sasabihin nila. Ang iniisip nila kung ano yung sinabi nila, yun ang magiging batas sa kanilang congregation, which is not supposed to happen. Dahil ang batas sa loob ng iglesia, ang paratuntunan sa loob ng iglesia ay ayon lagi sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa salita ng tao o doon sa kagustuhan lang ng isang tao. Ang nangyayari ngayon, kukuha sila ng isang tao o isang manggagawa, ipapadala doon sa ibang gawain. Ipapadala sa ibang ministerial meetings. Ngayon, yung tao na yon, ang panghahawakan niya, hindi yung salita ng Diyos. Dahil siya ay inutusan ng kanilang congregation na pumunta doon sa lugar na yon, ang susundin niya ngayon yung utos na nanggaling doon sa kanilang congregation. Hindi ganun ang dapat na mangyari sa time natin. Ang dala-dala ng tao, maaari ang iniisip niya, pagsisilbihan niya ang Diyos, ginagawa niya yung kalooban ng Diyos dahil naglilingkod siya, nangangaral siya ng salita ng Diyos. Kaya lang, piling-pili. Piling-pili. Meron tayong mga napapakinggan, maliwanag sa salita ng Diyos kung ano ang sinasabi ng mensahero at ang salita ng Diyos, nagdadovetail. Pero bakit kailangan pagbanggain upang ang sariling kagustuhan ang masunod? Ang salita ng Diyos, tapos na. It's settled in heaven forever. So wala ka nang kailangan gawin. Pinadala niya ngayon ang seventh angel messenger. Ipinahayag ang mga mystery. Kung ating iisipin, bakit napakahalagang ipasulat ng Diyos, iparecord ng Diyos ang kanyang mga mensahe? Sa ating time, sino sa mga manggagawa ang nagsusulat o nagdidetalyado ng kanilang mga message, nagre-record ng isa-isa tapos isinusulat? Wala. Bakit hinayaan ng Diyos ang mensaherong ito doon sa mga panahon na hindi pa ganun karaas ang technology? Napakahirap, walang video. Ang gamit lang nila, magnetic tape. Kung minsan telepono lang, mga kapatid. Idadial yung telepono nandyan. Yung nasa ibang bansa, nasa ibang lugar nakikinig dahil doon lang sa telepono nakikinig. Hinayaan ng Diyos na may spread yung kanyang message. What's the purpose? Nag-iisa siya. Ngayon sa time natin kumalat ang kanyang mensahe. Kung ano yung nasa salita ng Diyos, binuksan ng Diyos sa kanya at ipinahayag. Dumating ang salita doon sa mensahero, doon sa prophet. First-hand revelation comes to the prophet. Now, ano ang kailangan gagawin ng mga manggagawa, ng mga mananampalataya? Hindi nila kailangang i-interpret yung salita ng Diyos. Hindi nila kailangang pag-aralan ng malalalim na mga salita. Tingnan niyo kung gaanong karunong ang tao. Yung salitang pinag-aaralan natin last week. Sabihin natin tungkol sa thunder. Napakalinaw ang mga kinukot tungkol sa thunder. The thunder contained and the seals, sabi niya. And the message of the seals. Ngayon, ang kinuha mga kapatid, hindi yung complete thought nung kinote na message. Anong kinuha? Yung one word. Dahil doon sa one word na yun, nag-iba yung thought. Anong ginawa ni Satan? Nagdagdag siya ng one word. You will not surely die. One word, mga kapatid. Ang ginawa nila, one word lang ang kinuha. Doon sa complete thought nung kinote nila ng message, nandun na yung eksaktong sinasabi ng propeta. Maliwanag.
Kahit siguro elementary, kung marunong magbasa ng English, maintindihan niya. But if you take that only one word contains, pwede mong bigyan ng iba-ibang kahulugan, mawawala ka. Lean not on your own understanding, sabi nga ng salita ng Diyos. Ang karunungan ng sanlibutan, laging kumukontra sa salita ng Diyos. Dahil ang karunungan ng sanlibutan, gusto lagi ang kalayawan ng laman. Ngayon, saan tayo ngayon pupunta? Anong pupuntahan natin? Ang lahat ng laging kinokontra. Kaninong influence yung nandun? Whose influence is that? That's not the influence of the Holy Spirit. If anything contrary to the Word of God, it's not from God. Laging dinidiin ang message ang dadaling message ng seventh angel messenger to turn the hearts of the children to the fathers. That's one. And to reveal the mysteries of the seven thunders. Yan ang dalawang kinukot, mga kapatid. We are not against anybody. We are just against the teaching that is wrong and contrary to the Word of God. Sabi nga ng ating mensahero, sabi ng banal na salita, hindi siya napunta rito para sa mga galing. Napunta siya dito para sa mga makasalanan. So, this message may dapat hindi maging pangkontra, hindi para ipantaboy, kundi dapat take it as a correction, take it as a brotherly love, mga kapatid. Hindi tayo magkakakilala kung sino man ang makakapakinig. But what is the purpose of this message? Hindi para i-separate, hindi para magtangi ng tao, kundi para idalhin ang bawat isa, ang bawat makakapakinig sa tamang salita ng Diyos. Kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Every time we quote a message or a Bible or a Word of God, try not to use our own intellect. Anything that is contrary to the Word of God, that's our own intellect. And that's not from God. Ngayon, tingnan nyo ano ang nangyari. Dahil mataas si Aring Uzziah, naging tanyag siya, pinagpala siya ng Diyos, nakita niya talagang pinagpala siya ng Diyos, at nakita rin ng mga taong pinagpala siya ng Diyos. He take that opportunity para gawin kung ano man ang gusto niya. Lahat sa society nagagalaw niya. Ang gusto niyang galawin ngayon yung templo. Ang gustong-gustong sirain ngayon ng kalaban, yung mga nasa message, mga kapatid. Hindi niya kailangan sirain yung mga wala sa message. Ang pinakamalapit sa salita ng Diyos, yung mga nasa message. Pinakamalapit sa katotohanan, yung nasa message. Yung mga labas sa message, hawak nga nila ang salita ng Diyos. Pero bakit natin sinasabing malayo? Dahil wala sila sa message at wala yung nagbabalik sa mga puso ng mga anak sa salita ng Diyos. So nasa message ngayon ang pinakamalapit. Ito ngayon ang tinatarget niya. Ito ngayon ang gusto niyang sirain. Si Haring Uzziah gusto niyang pasukin ngayon. He was anointed as king, but he was not anointed as a high priest or to serve the temple of God. It is intended only to the sons of Aaron. Ngayon, nung ginawa niya yon, mga kapatid, pumasok siya, nag-alay siya, hinabol siya ng high priest at kumuha siya ng mga alalay. Hari siya. Pero hindi nila ni-respect yung pagiging hari niya pagdating sa salita ng Diyos. Dahil alam nila yung salita ng Diyos, sila lang ang pwedeng gumawa ng ganung bagay. Walang mataas pagdating sa salita ng Diyos. Walang mababa pagdating sa salita ng Diyos. Lahat pantay-pantay. Hindi nila trinit na
Nung sinabi niya, huwag niyo akong pigilan. Gusto kong gawin ito. Hindi nila ni-respect, hindi sila umatras na, ikaw yung hari, ikaw yung masusunod. Hindi nila ginawa yun. Pinagpilitin nila na hindi mo kailangan, hindi mo dapat gawin ito dahil sa amin lang nakatalaga ito. Sa mga anak lang ni Aaron nakatalaga ang pag-aalay. Pagsusunog ng kamangyan sa templo. Because of pride, mga kapatid. Make a correction to the ministers this time. Because of pride, nagalit siya. At dahil sa galit niyang yon, ano ang nandun sa kanyang puso, mga kapatid? Anger. Nagmataas siya. So sin comes in. Anong naging ebidensya? Yung nagkaroon ng ketong sa kanyang noo. At dali-dali siyang pinalabas doon sa templo. The rest of his days, he lives as a leper. He died as a leper. And he was buried as a leper. So tingnan ninyo, mga kapatid. That sin. Sabi nga ng ating isang kapatid nung nag-exhort siya, yung kasalanan nandyan lumilipad-lipad. Kung mga katulad lang ng ibon nandyan, huwag mong hahayaang dumapo sa ating ulo. Huwag niyong hahayaang makagawa ng pugad, mangitlog, at baka mamisa pa. Naging tanyag man siya sa mata ng mga tao. Naging influence siya kay Isaiah. Pero yun ang naging aral ngayon kay Isaiah. Nakita niya kung paano pinagpala si Haring Uzziah. Nakita niya kung paano siyang magpatupad sa salita ng Diyos. Kung paano siyang sumunod sa salita ng Diyos. Pero once umalis siya sa salita ng Diyos, kinontra niya ang salita ng Diyos. Curse come in. Sin comes in. So yun ang naging aral ngayon sa kanya na hindi niya dapat gawin. Ginagaya niya. Siya ang naging influence sa kanya. So dahil doon sa nakita niya, nung nakita niya ngayon yung vision, tingnan niyo kung ano ang ginawa ni Isaiah. He humbled himself. Naging aral din sa kanya ngayon yung attitude ng mga seraphim. Ang ibig sabihin pala ng seraphims, ito ay mga angelic beings. But the messenger said, they are the burners. They are the one who receive the sacrifice and cleanse it and present it to God. So sila yung nandun, sila yung pinakamalapit sa Diyos. Sila yung nandun sa paligid ng Diyos. Katulad doon sa Garden of Eden, kung ating babalikan. Seraphims yung pumaikot, nagbantay. Oh, sila ang nakabantay doon sa Tree of Life. So yun ang sabi ng ating masahero. So, ang mga seraphims, meron silang pantakip sa paa, sa mata, at yung dalawa, panlipad nila. Gaya ng nabanggit kanina, ang pantakip sa muka, sumisimbolo ng humility, reverence, at ang pantakip sa paa, reverence, at ang pantakip sa paa, ito yung humility, mga kapatid. Nung nakita ni Isaiah yung mga ganong visions, sabi ng banal na kasulatan, nakilos yung patibayan ng pintuan, sabi niya. So dahil doon sa pag-awit ng mga seraphims na yun, nakilos yung patibayan. Sabi nating mansero, hindi sila umawit ng Holy, holy, holy of the Lord God Almighty. Hindi sila bumubulong na umaawit, mga kapatid. Hindi sila parang nag-uusap lang na Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. No! They are praising Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Why? They are declaring the Lord. Dinedeclare nila yung kadakilaan ng Diyos. Hindi nila kinukulong. Sabi ng ating mensahero sa kanyang isang mensahe, sabi niya, ang taong hindi umiimik, ibig sabihin patay, sabi niya.
If the congregation is not moving, it's dead. Sabi ng ating ng exhorter kanina, once na nag-amen ka, that means you are agreeing, you are listening, you understand the word of God. You are saying it's absolute. And that's an amen to God. That means absolute. That means you understand. That means you are listening. Pansinin ninyo, kausapin nyo yung taong tulog. Tanungin mo. Tanungin mo lang tanungin. Tingnan mo kung maririnig ka. Anong mararamdaman mo kausap mo tinulugan ka? Maaring siguro kung mas matanda ka sa kanya, baka batukan mo. Kung mas bata ka pa naman sa kanya, baka pagdadabugan mo. Hindi mo magugustuhan. Hindi ka matutuwa. Pero kung attentive siya sa iyo, at lahat ng sinasabi mo sinusunod niya, ano kayang magiging ramdam mo kung humingi siya sa iyo? Lagi kong ine-example sa aking mga anak, sabi ko sa kanila. Pag sumunod kayo, meron kayong laruan. Pag sumunod kayo, lalabas tayo. Pero pag hindi kayo sumunod, dyan lang kayo. Ang Diyos ganun din kaya. If ye abide in me and my words abide in you, ask what you will and it shall be done unto you. At hindi lang laruan, hindi lang kung anong bagay ang ibibigay niya sa ating mga kapatid. At pupunan ng ating Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi niya tayo iiwan. Hindi pababayan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, buhay ang Diyos na nangako sa atin at tinupad niya yun, tinutupad niya yun. Sino ngayon ang nagkukulang? Nagkulang kaya siya sa kanyang mga kayamanan? Sinarhan niya kaya yung bintana? Na pagbababa niya yung kanyang mga pagpapala? Ngayon, kung nakasara, anong dahilan? Ang Diyos ang hindi nagkukulang, mga kapatid. Tayo ang nagkukulang. Now, when Isaiah saw that the temple shook, naramdaman niya yung sarili niya. Anong sabi niya? Who is me? For I am undone. Meron siyang unclean lips. Nakita niya ngayon, mga kapatid, yung situation ng mga seraphims. Anong naunawaan niya doon? Yung mga seraphims, they are angelic beings. Hindi sila bumagsak. Alam ni Isaiah, hindi sila bumagsak. Dahil lang doon sila sa kalwalhatian ng Diyos, sa presensya ng Diyos, at nakikita niya yon. Hindi man bumagsak ang mga seraphim, hindi man sila nagkasala, nagtakip pa rin sila ng mukha. Nagtakip pa rin sila ng mga paa. Yung reverence and humility nandun, mga kapatid. Hindi sila nagmalaki na, hindi tayo bumagsak, kapantay lang natin ang Diyos. No. God is the only one who is holy. Kaya sila naging holy dahil nandun sila sa Diyos. There is no such church as holy church. There is no such people as holy people. There is only one that is holy. That is God. And if God is in the people, that people is holy. And that church becomes holy because of God. It's not because of the people, it's not because of the congregation, but it's because of God. God is making that holy. But if God is not in that people, in the church, that's nothing. So, napaka-privilege ni Isaiah na matunghayan yung ganong vision, mga kapatid. Hindi dito sa lupa yung nakikita niya. Hindi sa ganitong kwarto lang yung nakikita ni Isaiah. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? I saw the Lord sitting upon a throne high and lifted up. So, nasa taas, mga kapatid. It's not dito sa lupa. So, pinakita sa kanya yung vision doon sa taas kung paano yung pagpupuri ng mga seraphims. Tinakpan nila yung kanilang mata, yung mga paa. Wala silang naging pagkakamali. And Isaiah, wala akong nabasang ginawa ni Isaiah na naging masama siya, na-influensya siya ng masama, kundi naging maganda ang kanyang pagsunod dahil si King Uzziah ang kanyang sinusundan at kung hindi ako magkakamali, si Prophet Zechariah
ang kanyang nag-train sa kanya. So, hindi siya naging masamang tao. Pero inamin niya, siya ay masama at siya ay naninirahan sa mga taong may masasamang maruruming labi. So, ang sino man, mga kapatid, hindi kailangang magmataas. Ano man ang kalagayan natin sa buhay. Tingnan ninyo si Paul, sabi nga ni Paul, hindi ko inaaring natapos ko na, sabi niya. Ngunit siya ay nagpapatuloy sa kanyang takbuhin. Hindi dahil sa kapahayagan na naunawaan ni Paul, hindi niya sinabing, alam na niya lahat. Pinakita kan sa niyang third heaven. Hindi niya sinabing, alam ko na ang lahat. Pero nagpapatuloy siya. And Isaiah, he is humbling himself. And these seraphims, hindi ito mga ordinaryong mga angels, mga kapatid. They are the special one. Tingnan ninyo kung gaano sila ka-special. Sila lang yung nandun sa palibot ng trono. They have that privilege to serve God face to face. Kasama nila. Nandun sila sa palibot. How much more to the sons and daughters of God? Yung ibang angels hindi binanggit na nandun sa trono. And these seraphims, they are the servants of God. How much more to the sons and daughters of God? To the wife of the Lord Jesus Christ. Anong gusto niyong gawin? Magsisilbi kayo doon sa malayo o nandun kayo mismo kasama ng nakaupo sa trono? To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne as I overcame and sat down with my Father in His throne. Sabi ng Revelation 3:21. So pagkahangarin natin, mga kapatid, hindi doon yung nandun tayo sa malayo. Dapat nandun tayo sa malapit. Naalala niyo kung minsan mag-sharing? Kung paupo, naunang napupuno yung likod. Kaya nga minsan nakakapagbiro. Pag nagbuhos ang Diyos ng biyaya, hindi mauuna yung nasa likod. Mauuna yung nasa harap. So, ganun ang pakanaisin natin. Pag tayo ay nagsilbi sa Diyos, dapat laging nasa una. At kung tayo ay mga anak ng Diyos, hindi tayo nasa likod ng mga seraphims. Kasama tayo doon sa nakaupo sa trono. Walang nandun sa ating pagitan, mga kapatid. Kasama natin. Praise God. Ngayon, kung ang mga angels na ito, kailangang magtakip, hindi sila nagkamali, hindi sila nagkasala, hindi sila bumagsak. How much more ang tao? Ano ngayon ang kailangan nating ipantakip? Wala tayong pakpak. Kamay natin mukha lang matatakpan. Wala tayong kakayanang takpan ng ating mga sarili. Pinagsikapan ni Adan at Eva na takpan ang kanilang sarili noon sila ay bumagsak. Kumuha sila ng fig ribs. Pero hindi yun naging sapat. Sino ang tumakip sa kanila? Gumawa ng pantakip sa kanila? Ang Diyos ang gumawa ng pantakip. At ngayon sa ating time, mga kapatid, ang Diyos din ang gumawa ng paraan para tayo ay matakpan sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. And that's enough. Wala ka nang kailangan gawin. Yung dugo lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangan ng kung anumang mga bagay. And Jesus Christ never died for the angels. He never died for the seraphims. He died for us. Amen. He died for the sinners to be cleansed by His blood. He never died for the holy people, mga kapatid. He died for the unholy to become holy. Amen. Praise God. It's a privilege na pag-uusapan niya kagabi si Brother Perdi, yung patutot. Si Hosea, pinapag-asawa siya doon sa patutot. Mga kapatid, kung ikaw yung lalaki sa time natin, imaginein natin, hindi natin alam yung ganung pangyayari. Utusan ka, asawahin mo yung patutot.
Ang pride ng lalaki, mga kapatid, mataas. Lalo na pagkakilala ng mga kaibigan mo yung sasabihin nila, hindi mo basta-basta gagawin yan. Pero si Uzziah, nung inutusan siya ng Diyos, inasawa niya. At dalawa pa. Mga kapatid, we are also prostitutes. And He died for us. He came for us. Wala tayong napakarumi natin. Sabi ni Isaiah, nandun siya nakikipamayan kasama ang may maruruming labi. Mga taong marurumi ang labi. Kasama tayo sa mga maruruming labi na yan. But Jesus Christ, hindi niya pinili. Ikasama tayo sa mga prostitutes, mga kapatid. We are spiritually prostitutes during the past days. But by the blood of the Lord Jesus Christ, for God so loved the world, who gave us His only begotten Son, for whosoever, mga kapatid, for whosoever. Hindi naman niya pinagpilitan, mga kapatid. Kaya nung nanalangin siya, Ama ko, idinadalain ko na ingatan mo sila, hindi ang sanlibutan ito, kundi yung mga ibinigay mo. Bakit? Hindi niya kailangang paghatakin o pilitin. Kung sino yung magkukusang lalapit. Anong kalwalhatian meron ka kung pipilitin mo, hoy, sumamba ka sa akin. Sasabihin mo doon sa isang tao, ikaw, umupo ka sa harapan ko at ipanawagan mo na magaling ako. Anong kapurihan meron ka pag ganun lang ginawa mo sa tao? Wala. Pero pag hinayaan mo, ipinakita mo sa tao at yung tao mismo ang pumuri sa'yo, sa Diyos ang kapurihan. Matutuwa ka. Ganun ang ginawa ng Diyos, mga kapatid. Hindi niya tayo ginawang robot. Ang ginawa niya, ibinigay niya ang regalo, nandyan ang regalo. Kunin mo o hindi. Pag kinuha mo, benefit sa iyo. Buhay na walang hanggan ang kinukuha mo, mga kapatid. Maliban na inyong kanin ng aking laman at inumin ng aking dugo, wala kayong buhay na walang hanggan, sabi niya. Walang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan yung mawawala. Ang mga tao nagsialis. Hindi niya sinabing huwag kayong aalis para nyo ng awa. Mapapahamak kayo. Hindi, tapos na yung ganung pangangaral. Tapos na. Ang kailangan, ipahayag yung salita ng Diyos verbally, boldly. Nasa tao ngayon. Hindi niya sila pinigilan. Kung umalis sila, sige. Kayo rin ba? Hindi kayo alis? Sabi niya dun sa 12. Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang mga salita ng buhay. Right spirit, right attitude. Hindi man nila naintindihan na natili sila. Dahil kung aalis sila, anong sabi ng Bible? Maging sa mga batong ito, pwedeng magpalabas ang Diyos ng mga anak ni Abraham upang magpuri sa Kanya. Hindi magiging hadlang ang tao. Ang nature pwedeng magpuri. The nature is also groaning. Nahihirapan na rin ang nature. Ano kayang kalagayan ng nature pag natapos na ang mga ganitong bagay? Dikit nagpupuri din sila. Nagpupuri sila. Ipagkakalob nila yung mga masasaganang bunga. Magandang kapaligiran. That's praising to Him. Ang pagpupuri natin, tingnan niyo mga kapatid, makita mo lang yung isang kapatid. Magkaharapan lang kayo, naghingitian kayo. Hindi mo alam kung bakit kayo naghingitian. Basta naghingitian lang. Brad, kumusta? Kumusta lang, naghingitian na. Anong meron dun? That's God who is in between. That's love, mga kapatid. So tingnan nyo kung paano kumilos ang Diyos, mga kapatid. Nung kinaber ng mga seraphims ang kanilang mga paa, that represents humility, sabi niya. Like Moses. Si Moses, nung nandun siya sa Mount Sinai, nung nakita niya yung burning bush, anong sinabi ng Diyos? Alisin mo ang inyong panyapak, sabi niya. Hindi sinabi ni Moses, magpapa ako, train akong hari, train akong sundalo, arkitekto ako, tapos pagpapain mo ako. Hindi nagmalaki si Moses. Hindi man niya nakikita yung nagsasalita. Hindi pa niya alam kung ano ang pangalan niya. Pero nandun yung humbleness kay Moses. Sumunod siya.
Sumunod siya doon sa sinabi ng Diyos. Meron pa siyang pagdududa, mga kapatid. Kailangan pa ni Moses ng mga signs. Pero ang kagandahan kay Moses, hindi man niya ganun naintindihan, pero sumusunod na si Moses. Yung 12, hindi pa man nila naintindihan ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus. Sumusunod na ang mga apostol sa kanya. And John the Baptist, when the word came to John the Baptist, he recognized himself. I am not worthy. Natalagan ang kanyang panyapak. Doon sa pinakamababang bahagi nung papalapit sa kanya, ang Panginoong Hesus, inamin niya hindi siya karapat-dapat maging ang kalaga ng kanyang panyapak. Alam ni John the Baptist ang kanyang kinatatayuan. Hindi dahil doon sa marami siyang alam, naging mataas siya, hindi. He is humbling himself. Nagpapakababa siya dahil nare-recognize niya kung sino yung kanyang kaharap. At sa ating time, dapat ganun ang maging ugali, attitude. Hindi lang ang mananampalataya. Unang-una ang mga nangangaral, mga kapatid. It's a big influence to the congregation, the attitude of the minister. Sino ang magdi-deny sa atin na hindi nagiging influensya sa atin ang ating manggagawa? Lahat ginagawa nating influensya sa atin. Bakit? Mabuting bagay. Mabuting gawa. Hindi tayo nagpupuri ng tao para parangalan ng marami o para ipakilala sa marami. He's an example of a minister. And we thanks God, binigyan na tayo ng ganitong manggagawa. And that's what the people needs this time, mga kapatid. When Hosea is still in the right track, that's the minister that the people need. Hindi niya kailangan makinig sa mga tao, sa mga politics, kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang kailangan niyang gawin, gusto niyang gawin kung ano ang sinabi ng Diyos. Ganun siyang manindigan. Pero tandaan natin, mga kapatid, may mga pagtitipo kung minsan na mayroong mga hangganan. Hindi mo kailangang kunin lahat ang buong buhay ng tao para itipo mo sa isang bagay. So kung ano yung mabuti, yun ang kailangan natin gawin. Kung paanong si Hosea ay nagpapatupad o sumusunod sa mga sinabi ng Diyos o nagpapatupad sa mga palatuntunan ng Diyos sa kanyang buong bayan, yun ang kunin natin. Huwag natin kukunin yung pag-disobey niya na nagsunog ng kamangian sa templo. Incense sa templo. Always make ourselves humble in the presence of God. Anong mangyayari sa atin kung tayo ay patuloy na nagmamataas? May mawawala ba sa Diyos? O sa atin ang merong kawalan? Tingnan ninyo, mga kapatid. The major prophets in the Bible. John the Baptist. Moses. Isaiah. Isaiah wrote 66 chapters. And the Bible has 66 chapters. He wrote from Genesis to Revelation, the time of millennium. He's a major prophet. But he is still humble himself. Napakalawak ang ipinahayag ng Diyos sa kanya. Pero sa kalakihan ng mga pagpapalang natanggap ng mga taong ito, they still humble. Meron ng kasabihan. The way to go up is to go down. Para i-exalt ka ng Diyos, kailangang magpakababa ka. He that exalted himself shall be abased. But he that humbles himself shall be exalted.
Always make yourself a little. Don't make ourselves a big shot. Kung iniisip natin lagi tayong mataas, lagi tayong marunong, we're done, mga kapatid. Walang magagawa ang Diyos sa atin. Praise God. Now, this manifested vision that was shown to Isaiah, it's in heaven, sabi nga ng ating mensahero. It's not here on earth. Remember, a prophet called from his birth vindicated, predestinated to his office, and seeking truth, and he had been with the king. And he had saw the works of God be manifested to the king. But when an open vision came, instead of exalting himself, he said, "Woe is me." Tingnan ninyo mga kapatid. Sa dami ng nakitang mga bagay ni Isaiah sa kanyang buhay kung paano nagpala ang Diyos. Nung nakita niya yung vision na yon, bigla siyang nagpakababa. Napakaliit ang tingin niya sa kanyang sarili, na hindi man lang siya karapat-dapat tumingin sa vision na yon. Pero siya ang pinilan ng Diyos. He's the prophet of the time. So, once you meet the word, we have to humble. And once we humble, we have to go also in action. Twain cover their face, twain cover their feet, and with twain, to fly. To fly, sabi ng ating mensahero, kailangan gumawa ka, kumilos ka. They are working in action. Like the woman in the well. Yung Samaritan woman, nakausap niya ngayon ang Panginoong Jesus. Ngayon, nung natikman niya, nung nakuha niya yung fountain doon sa Panginoong Jesus na binibigay, fountain of life na binibigay ng Panginoong Jesus, she went in action. Nagpatutuo siya sa bayan. Umalis siya. Hindi siya nanatili doon at itinago niya ang kanyang nalaman. Ang ginawa niya, nagpatutuo siya sa bayan. Halika kayo, tingnan niyo. Ito na kaya ang Mesaya na hinihintay, sabi niya. So everyone na mayroong makatanggap ng pagpapalang mula sa Diyos, we have to go in action. Kailangan nating magpatutuo. Kailangan nating kumilos. Yung blind man na pinunasan ng Panginoong Hesus ng putik ang kanyang mga mata. Nung nakakita siya, nagpatutuo siya, walang nakapigil sa kanya. Blind Bartimaeus, walang nakapigil sa kanya. Anong pananalita nila? Praise God. Ipinamamalita nila kung paano silang pinagaling ng Panginoong Hesus. So hindi sila nagtago o nahiya sa mga tao dahil sila ay gumaling, kundi sila ay lumabas sa bayan at nagpatutuo. Ipinangalandakan nila ang salita ng Diyos kung paano sa kanila ay nangyari. Now, when Isaiah claimed that he has unclean lips, merong isa sa mga seraphim ang lumipad at nilagay yung coal, yung baga sa kanyang labi. So, ang baga na ito ay sumisimbolo sa paglilinis. Siya ay nalinisan, sabi nga sabi ng Isaiah, and he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. So, kailangan may gagawin si Isaiah bago niya matanggap yung paglilinis na ganon. Hindi lang siya nandun, pinanood kung ano ang nangyayari, kundi meron siyang ginawa. Praise God. When he humbles himself,
sabi ng ating mensahero, he start to confess his sins. Lahat tayo nagngaling sa ganung bagay, mga kapatid, at patuloy na nangyayari sa atin. Nung tayo ay magsisimula, nung tayo ay nakapakinig ng salita ng Diyos at nakaunawa, ano ang unang ginawa natin? We have to confess our sin. We have to remit our sins. We have to confess to the Lord that we are sinners. We have to humble. Hindi natin kailangan sabihin na, ako mula pagkabata ko, sinusunod ko na yung salita ng Diyos, nagsisimba ako linggo-linggo. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Dahil hindi tayo tutuwid kay Isaiah. He humbles himself, he confessed his sin. So when he confessed his sin, anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng seraphim upang siya ay linisin. We are cleansed. We are covered by the blood. We are cleansed by the blood of the Lamb, of the Lord Jesus Christ. So yung baga na yun, yun ang naglinis kay Isaiah. Ito ay sumisimbolo sa Holy Ghost, sabi niya. And when he received that Holy Ghost, he was given the commission. First, we have to confess, we have to be cleansed, and we should move for the commission. Kailangan magkaroon ng action. Hindi natin kailangan nakatayo lang, nakaupo lang. Lahat tayo may part. Hindi natin pwedeng isipin na yung kalingkingan sa paa walang silbi yan. Meron ng isang pabiro. Ang silbi raw ng kalingkingan para laging nauuntog. Pero may malaking silbi yan, mga kapatid. Every part of the church, every part of the body has to move. Hindi tayo ginawa para umupo lang. Maging ang mga sister, sabi nga ng ating mensahero, hindi nila kailangang umupo lang, kailangan din nilang magpatotoo kung paano ang Diyos ay kumikilos sa kanila. Hindi nila kailangang itago. Kanino sila magpapatotoo? Sa mga tao. At hindi lang sa pananalita ang patotoo ng isang sister. Maging sa buhay. Sa buhay nila, naging patotoo. Sabi nga ng ating mensahero, sa pananamit, sa buhok, that's a testimony for them. Kaya nung kwento niya ang kanyang may bahay, si Sister Meda, naging testimony yun doon sa mga tao doon sa lugar na kung saan nagpaayos siya ng buhok doon sa isang salon. Ngayon, ang problema ng mga nasa salon, hindi nila alam ayusin ang kanyang buhok. Alam niyo kung bakit? Dahil mahaba. Ang alam nilang ayusin na buhok, yung maiiksi. What a disgrace. Hindi nila alam ayusin yung mahabang buhok. Dahil wala silang alam doon. Lahat ng mga nag-aayos ng buhok doon, mga babae yun. Bob hair, sabi niya. Nakalulugod sa tao, maari, sa mga paningin ng mga tao, dahil yun ang gustong-gusto nila. Pero sa Diyos, hindi nakalulugod. Meron pang mga tao, babae, may edad na. Kaya kung minsan, natatawa ako pag nakikita ko. Yung buhok niya, mga kapatid, talagang patayo lahat. Patayo lahat. Babae yun. Anong nakalulugod sa ganung bagay? Ang masama pa doon, matanda na. Kung kailan tumanda, doon ka pa ano. Hindi maganda sa paningin ng Diyos. We are commissioned. Kailangan nating ipatotoo ngayon. Kailangan nating i-preach yung salita ng Diyos. Kaya sa mga kapatid natin, our once brothers, na mga nakasama natin sa gawain, alam nyo, kung minsan naaawa kapag naisip mo yung sitwasyon nila, pinanghahawakan nila yung salita ng Diyos. Which is magandang bagay. Naninindigan sa salita ng Diyos. Magandang bagay. Pero hindi natin kailangang i-word for word lagi yung salita ng Diyos. Sabi nga nila noon na 2 or 3 witnesses, sabi nila,
the word shall be established. Ang Diyos nag-provide ng mga witness. Hindi 2, hindi 3, nag-provide ng witness, word for word. Nag-provide ng witness sa message. Maraming message. Anong ginawa ng tao? Patuloy na nagbataas. Dahil yun na ang kanyang dala-dala, hindi na niya mabitawan. Paano ka ngayon mauutusan o magagamit ng Diyos? Ano ang gagawin mo ngayon? Paghihimasukan mo ngayon, yung hindi mo ka dapat gawin. Siya pinanghimasukan niya yung hindi niya dapat gawin. Pinipilit niya na yung sarili niya karapat dapat sa bagay na pag-aalay ng pagsusunog ng insenso. Which is hindi. Yung mga tao ngayon, wala pang nalilinisan, wala pang nagko-confess, gusto na kumilos. Gusto niya, dala na niya yung commission, which is hindi dapat. Merong proseso ang Diyos. Kailangan magkaroon ng paglilinis muna. You have to confess your sin. You have to be cleansed. Then you will be commissioned. Katulad ng lagi nating napag-uusapan kung minsan. Nung narinig nila, sinabi ng Diyos, go ye into all the world and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Nung narinig yun, umalis ka agad. Hindi na narinig yung ibang instruction. That tarry ye into the city of Jerusalem until you are endued by the power from high. And ye shall be my witnesses. From Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. Sabi. Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part. Ano ang ginagawa ng tao ngayon? Nakikipag-unahan, mga kapatid. Nakikipag-unahan sila. Nakikipag-unahan sila para sila yung makilalang nauna. Sila yung makilalang mataas. And that's what's happening to the message believers this time. Dahil ayaw nilang maunahan, sabi ng ating mensahero, nakikipag-unahan na sila. They are doing double job. Tingnan ninyo mga kapatid, kung paano ang mga apostles ay naninindigan sa salita ng Diyos. Nung si Isaiah ay madampian ng baga sa kanyang labi, siya ay nalinisan. Nalinisan hindi lang sa pananalita, ang buong-buo niyang pagkatao nalinisan at handa na siyang gamitin ng Diyos. Nung pwede siyang gamitin ng Diyos, nandun na yung confident niya. Sabi ng Diyos, sino ang ating isusugo? Who will go for us? Sabi ng Diyos. Here I am, sabi ni Isaiah. Send me. Bakit naging ganun ang pananalita ni Isaiah? Alam niya, karapat dapat na siyang gamitin ng Diyos. Nakita niya, nalinisan siya ng Diyos. Nakita niya, karapat dapat na siyang humawak ng salita ng Diyos. No matter what persecution he will face, kahit na sino ang tumanggi sa kanya, kahit anong sabihin sa kanya, naging matapang na siya. Ang sino mang kinakasiyan ng banal na espiritu, naniniwala ko hindi duwag ito. At handang magsalita kung ano ang sinabi ng Diyos. At alam niyo kung ano ang kamatayang nangyari kay Isaiah? Sabi, pinagputol-putol ang kanyang katawan. Ganong kamatayan ang kanyang tinanggap. Hindi dahil sa personal, kundi dahil sa salita ng Diyos. Kaya ganun. Lahat ng mga major prophets na ginamit ng Diyos, Isaiah, John the Baptist, ang Panginoong Hesus, they are punished by the federal government. So lahat in capital punishment. So nung inutusan siya ng Diyos, hindi na nag-atubili si Isaiah nung tinanong si Isaiah, here I am, send me. Isaiah is ready for action. Isaiah is ready for the commission. Anybody
pwedeng gamitin ng Diyos. Magpagamit lang tayo ng Diyos. Kailangan lang alam natin kung ano yung posisyon na kinalalagyan natin. Huwag din naman natin gagawin yung posisyon ng iba o aagawin yung posisyon ng iba. Tingnan ninyo kung paano inaagaw ng ibang manggagawa ang posisyon ng iba. The seventh angel messenger has two things to do. Sabi nga natin kanina. To turn the hearts of the children to the Father and to reveal the mystery of the seven thunders. So two things. Anong ginagawa ngayon ng mga tao? Gusto nilang kunin ngayon yung revealing ng seven thunders. Which is not, hindi para sa mga tao sa time natin. Ibinigay na, nai-reveal na. Naibigay na dun sa mensahero. Hindi na natin kailangan kunin. And once we do that, kinakalaban natin ang Diyos. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Tapos na ang pagre-reveal ng seven thunders. Ang kailangan lang ngayon, unawain natin kung ano ba yung seven thunders na yun. And one thing more, ang thunder po mga kapatid, hindi lang ito nakapatungkol sa boses ng tao. Ito ay salita ng Diyos, mensahe ng Diyos. Sabi sa Matthew, sa John, nung nangusap ang Diyos sa Panginoong Hesus, sabi ng mga tao kumulo. Ang sabi ng ilan, nangusap ang anghel. Pero sino ang nagsasalita? Ang Diyos, kausap ng Panginoong Hesus. Tama! It's a voice of God. Yung sinasabi, kinukot nila na voice of men. But in the days of the voice of the seventh angel, yung sinasabi nila na voice, na pitong voice, na mag-aatar sa time natin, hindi yun mga kapatid. But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. It's done. When he begin to sound, when he begin to utter, it was all revealed. And it's done. All we have to do is to understand the Word of God. Kailangan nating unawain mga kapatid. Maging ang mga mensahe. Huwag tayong kukontra. Kung ano ang sinabi ng Diyos, huwag nating kukontrahin. Tingnan niyo si Peter. Si Peter, sabi ng Diyos, sabi ni Peter, mangingisda kami, sabi ni Peter. Alam namin kung anong panahon merong isda, kung kailan wala, kung nasaan sila, kung kailan sila kakain, kung kailan sila hindi kakain. Alam ko yan, sabi ni Peter. Pero dahil sa sinabi mo, sabi niya sa Panginoong Hesus, ihuhulog ko ang aking lambat. Magdamag na ng isda si Peter, wala siyang huli kahit na isa. Pero nung sinabi ng Diyos na ilaglag niya ang kanyang lambat sa tabi ng kanyang bangka, hindi siya nangatwiran. Sabi niya, dahil sa sinabi mo. Dahil sa sinabi ng Diyos, gagawin natin. Dahil sa sinabi mo, sabi ni Peter, inilaglag niya ang kanyang lambat. At marami silang nakuha doon. Sa time natin mga kapatid, kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang kailangan natin gawin. We are at the end time, at wala na tayong kailangang hintayin pang maraming mga bagay. Nakikita natin nagmamanifest ang salita ng Diyos. Pero hindi pa ito yung talagang meron pang mas mataas dito na sinasabi ng propeta mga kapatid. Nararanasan natin ang pagkilos ng Diyos. Pero meron pang mas mataas dito na kailangan nating maranasan. All we have to do is to go in action. Ipamuhay natin ang salita ng Diyos. We have to humble ourselves. We have to respect God. We have to go in action. Kailangan natin ipamuhay ang salita ng Diyos. Hindi lang natin ito kailangang basahin, i-memorize, i-recite, but we have to go in action. God's cleansing power today is not to recite a creed or join a church. It's the power of the Holy Ghost. The fire that comes down and cleanses a man from all of his unbelief. So yung holy fire ang maglilinis sa atin mga kapatid.
Hindi kung ano-anong mga kredo ang kailangan natin gawin. Hindi tayo sasama sa anumang grupo, kundi sa salita ng Diyos tayo magtatagpo-tagpo. Sabi na nga ng ating mensahero, ang mga pinili ng Diyos, sa salita ng Diyos magtatagpo-tagpo. Hindi kung saan-saan. So, mga kapatid, napakasarap i-experience natin yung mga pangako ng Diyos. Kailangan yun ang mag-motivate sa atin, sabi nga ng ating exhorter kanina. Kailangan, lagi nating asamin na, Panginoon, napakasarap sigurong maranasan ko yung mga ganung pagkilos. Lagi nating isipin, gayahin kung anong pamumuhay meron yung mga propeta, yung mga ligtas. Lagi nating, kung magkakaroon din lang tayo ng idol, o example, o influence, doon na tayo sa ligtas, mga kapatid. At unang-una, sa Panginoong Jesus. Kung paano siyang nanindigan sa salita ng Diyos. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, praise God. Let's go in action, brothers and sisters. Alam nyo, ang pagkilos natin sa time na ito, sabi nga natin, kung tayo ay magkakaroon ng faith na magpagaling, kung tayo magkakaroon ng faith na mangyari ang isang bagay, ito ay mangyayari. Pero ang kailangan magkaroon tayo ng faith, yung faith to change our body to incorruptible. Faith of transformation, mga kapatid. Yun ang kailangan natin. These diseases, faith to heal diseases, these are all parts. Kasama ang lahat ng ito, mga kapatid. We don't deny, pero kailangan din natin magkaroon tayo ng faith to transform. Praise God, brothers and sisters. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. At pwede po daw tayong tumayo at magpasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat, O Ama, sa nagdaang oras, O Lord God. Salamat po sa mga banal mong salita. Nawa, O Lord God, ang mga aming napakinggan at napag-aralan sa araw na ito, hindi lamang namin marinig sa kaliwa at lumabas sa kanan, Panginoon Diyos, kundi nawa ay tumimo sa aming mga puso, O Lord God, at maganap namin ang iyong banal na salita. At magaya nawa kami sa iyong lingkod na propeta, O Lord God, na patuloy na nagiging humble. Sumusunod man siya, nakikita mo na nagsisikap man siyang mamuhay ng malinis sa iyong harapan, pero inaari pa rin niya na isa siyang marumi at hindi karapat-dapat, Lord God, kung kaya't nalugod ka na ipagkatiwala ang iyong banal na salita. Ganun din nawa ang gawin mo sa amin, Lord God. Patuloy na ang humbleness ay mag-manifest sa bawat isa sa amin, O Lord God, at patuloy na ang mga salita mo ay maipamuhay namin, Lord God. Gabayan mo kami at patnubayan, Lord God. Hindi po namin alam ang lahat ng aming gagawin maliban na ikaw ay manguna at pumatnubay sa amin, Lord. Itinatagubilin po namin sa iyo ang nalalabing oras ng araw na ito hanggang sa pag-aaralan ng iyong gawain, ng iyong mga banal na salita. Kayo pong patuloy na manguna, Lord God. Ito po, Ama, aming samot dalangin sa iyo sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God, napakagandang